napakarami na inaasikaso at pinapabayaan mo na ang mga bagay na higit na mahalaga, problema yan. Problema na yan. Sabi ni Jesus na ang bawat disciples niya, di dapat door of many things. Door of many things. Hindi dapat, kundi devoted to one thing. Yun, ang one thing na yun, ang kailangan. Ano ba ang kailangan? Ang makasama si Jesus, ang makinig sa Kanya, ang mahalin siya, ang sambahin siya, tulad na ginagawa ni Maria. Kung meron mang bagay na sa tingin natin kailangan natin, trabaho o pag-aaral o pamilya, na nagiging dahilan para malayo tayo sa Panginoon at mabawasan ang oras na dapat na ay nilalaan natin para sa Kanya. Ibig sabihin, hindi yan ang kailangan natin. Si Jesus ang kailangan natin. Alam niyan. Alam niya yon. Kaya hindi niya hayaang malayo si Maria, hindi niya hayaang lumayo si Maria. Jesus cherishes his disciples. Bibilisan ko lang po siya. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Si Jesus, ang good portion niya. Good portion. He's chosen the good portion. Diba? Hindi niya choose yung I can serve Jesus right now, or I can work Jesus right now, or I can rest in Jesus' love right now. Pinili niya yung good portion. Naparito nga si Jesus parang ilapit tayo sa Diyos, sa mamagitan niya. Hindi niya hayaang malayo tayo sa Kanya. The presence of Jesus more important than performing for Him. The presence of Jesus more important than performing for Him. It's not how much you're doing, but how much you're enjoying His presence. Yun nga ang dahilan bakit niya tinawag ang mga disciples niya. And He appointed 12 disciples so that they might be with Him and He might send them out to preach. Kaya nga promise niya pagkatapos ng Great Commission, ano yung promise niya sa Matthew 28:20, I am with you always. Kaya dapat din tulad tayo rin ni David. Nasabi niya, one thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temples. Discipleship is about relationship. Not about the task. Hindi yung service. It's about devotion. Not duties. Tandaan natin, discipleship is about relationship. Not about the task. It's about devotion, not duties. Mary was focused on Jesus, serving her. The focus was on her. What on Jesus? Martha, however, was focused on her, serving Jesus. The focus was on her. Now, ano ba yung gustong tumbukin ni Jesus? Ano ba ang gustong tumbukin ng Panginoon sa atin ngayon? Where's the gospel in this text? Ano ba ang gustong sabihin niya para sa atin? Gusto niya sabihin, you do not have to work to please God. You do not have to work in order to please God. You do not do more quiet time to please Him. You do not show up more prayer meeting to please Him. You do not work harder and harder and harder to please Him. You do not have to work to please Jesus. So, stop working to try please God. Because you know why? You know why? Kung yan ang iniisip natin, na makapagbibigay pleasure to God, you dishonor the work of Jesus Christ upon the cross. Amen? Nakakapagdala ba ako ng good news sa inyo? O nagiging jumping up and down sa pagiging believe ninyo?
But, God gusto niya iparating sa atin. The one thing is needed. Yung inais. Isa lang ang kailangan. Katulad nito, sabi ni Warren, ano ba to? Warren verse B. Sabi niya, siya po yung Bible teachers. While it's true that we are God's fellow workers, sa 1 Corinthians 3:19, we need to remember that we are not just mere workers. We are worshipers. We are in love relationship with the Lord Jesus. Our goal in our Christian life is to get closer and closer to Him. If being busy for Him makes our relationship with Him colder, sabi niya, then we must beware. Ito pa sabi niya, worship is the heart of all that we do in the Christian life. It is important that we be busy ambassador, taking the message of the gospel to lost souls. It is also essential to be merciful Samaritans. Seeking to help exploited and hurting people, we need God's mercy. But before we can represent Christ as we should or imitate Him in our caring ministry, we must spend time with Him and learn from Him. Yan po yung sinabi ni Warren. Now, sino po both to Mary and sino both to Martha? Choices. Sino pong pipiliin nyo? Si Mary o si Martha? Jesus. Sabi ni Jesus. But you need to be both. You need to be both. Choose. Hindi ka lang nakatunganga, tagapakinig ng salita ng Panginoon. Kailangan siyempre may gawin ka rin. Amen? Amen? Yun ang malaking pagkakaiba. Hindi tayo pinapimili ng Panginoon dito na dapat tularan si Martha o dapat natin tularan si Mary. May matututunan din naman tayo kay Martha. Mali naman isiping tutulad tayo kay Maria na wala na ibang gagawin kundi makinig, salita ng Panginoon, tanggapin ang blessing ng Panginoon, manalangin at sumamba. May dapat din tayong gawin. Dapat maglingkod. Dapat tumulong sa kapwa, dapat magbisyon, hindi rin naman tungkol sa pagiging balance. Diba? Sa tingin ko, is not the right word, say balance. Na para ba minsan si Mary ka, o minsan naman si Martha ka. Sa tingin ko, mas mainang gamitin yung term na overflow, o flowing. Our work flows from our worship. Whatever we do in serving, in a mission must be an overflow of worshiping heart. And if our hearts is passionate in worship and in loving Jesus, it will overflow in loving service and sacrifice mission. That's what I call overflow discipleship. Amen? God wants a lovers before a laborers. God wants a worshiper before a worker. Nakukuha niyo ibig sabihin? Amen? To choose bad or good. So dito na po ako sa last na po. 14th step to application. 14th step to application to encourage you to do. First, believe His love. Believe His love. Maniwala kang mahal ka ng Panginoon. Believe His love. Maniwala ka. Diba? Na mahal ka ng Panginoon. The second, receive His love. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tanggapin mo. Tanggapin mo open arms. The third one, resting His love. Gusto ng Panginoon,
Relax ka lang. Huwag kang aligaga. Huwag kang duty. Huwag kang busy-busy. Relax lang. Relax lang. And resting is love. Relax ka lang. Huwag kang magpakapagod. And blessing is love. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo. Blessing is love. Thank you, Lord. So choose. Choose natin. Mahilig tayo. Alam mo ba, sabi nga nila, ang choose, bad or good, hindi na po sa Kristiyano yan. Hindi sa mga hindi na, kasi siyempre, Kristiyano ka na, hindi mo na kailangan mamili sa dalawa, bad or good. Kailangan, nag-choose ko na kung ano yung good, best, and better para sa Panginoon. Yun na ang Kristiyano. Amen? Amen? Dito po ako magtatapos sa isang kwento. Kwento ko po, choose. Ito po ay funny story, pero may mapupulot tayong aral. Amen? So, relax lang kayo at makinig kayo. So, tingnan natin, pagpipiri. Dumating yung panahon ng raptured. So, kinukuha na ng Panginoon yung mga sa Kanya. Kinukuha niya na. So, may isang Kristiyano na naglalakad sa park. Naglalakad siya. At biglang nag-raptured. Nakita niya yung mga tao na umaangat. Isa-isa nakita niya. Napansin niya. Si Kristiyano siya. Pangalangan natin si Simon. Pangalangan natin si Simon. Habang naglalakad siya, yun nga, umaangat. Sabi niya, Kristiyano ako, ba't di ako umaangat? Ay niya, ganun. Tawag niya, Panginoon. Panginoon! Sabi niya, bakit di po ako umaangat? Salita ang Panginoon sa kanya. Simon, tingnan mo yung nasa bulsa mo. Di kinapaya yung bulsa niya. Magkana niya. Baraha pala, sugalero. Sugalero siya. Manulugal pala siya. At di tinanggal niya. Sorry po, Panginoon. Umangat siya. Siguro umangat siya ng dalawang dangkal. Dalawang dangkal. Umangat siya. Tapos huminto ulit siya. Sabi niya, Panginoon! Bakit po huminto? Simon. Tingnan mo yung nasa kaliwang kamay mo. So, kaliwang kamay. Nakita niya, nakaipit yung sigarilyo. Sabi niya, Panginoon, patawad po. Tinapon niya ngayon. Yung sigarilyo, tinapon niya. Di umangat na siya, masayang-masaya siya. Yes! Punta na ako sa langit. Sabi niya, masayang-masaya siya. Umangat siya hanggang poste, huminto na naman siya. Nagreklamo siya. Panginoon, bakit po huminto na naman? Sabi niya, Simon. Sabi niya gano'n. Tingnan mo yung hawak mo sa kanan. Hawak mo sa kanan. Isang boteng Black Label. Hawak niya, manginginom pala. Sabi niya, pamira, manginom. Lasinggero ka na yung tikim. Ay, sabi ganun. Lasinggero pala, manginginom. Sabi, manginginom. So, tumaas siya. Nung tumaas na siya, isang hakbang na lang siya sa langit. Excited na siya na makakita ang makasama ang Panginoon. Excited na siya. Hakbang na siya gano'n. Pag-hakbang niya, isang hakbang na lang, nasa langit na siya. Tapos meron siyang naririnig na tinig. Tinig na lumumula sa baba. At sinasabi, Simon! Kasi mataas na eh. Malayo eh.
Simon! Simon! Eh, Simon! Simon! Sabi niya ganun. Sabi niya ganun. Di sumagot siya. Napatingin siya sa babae. Sabi niya, bakit? Bakit? Simon, tumama ka sa wedding! Sabi, biglang bumaba siya. Biglang baba. Zoom! Bumaba ulit siya. Di ba? Bumaba ulit siya. Sinabi niya, kaya sabi, tumama ka sa wedding. Boom! Bumalik ulit siya. Di tumama siya. Isang ganun ang Christian life. To good, bad, or thing. To choose. Amen? Nakakatuwa pero may aral. Amen? Amen. Nakuha niyo po yung good, yung one thing na sinasabi ng Diyos sa atin. One thing is needed. Isa lang ang kailangan sa atin. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa mensahe niyo po, Panginoon, para sa amin. Nawa, tanggap po namin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil binuksan niyo po muli ang aming isipan, ang aming puso sa pahayag ninyo po patungkol dito sa mensahe niyo. Maraming salamat, Panginoon. Gawin niyo po kaming isang lingkod na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Huwag kami maging distracted na namang bagay na akala namin ay tama. Ngunit isang bagay lang po ang hinihingi ninyo sa amin. Yung aming sarili ay higit na mahalaga sa amin. Ang aming puso ang higit na mahalaga sa amin ay sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ibine-bless po namin ang iyong pangalan at binibigay namin ang iyong pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung sabi ng Amen and Amen.